Hi guys, kamusta kayo? Dalawang araw nga din pala tayo nagpahinga. Nakita nyo naman sa nakaraang vlog natin, medyo ginagabi na tayo ng uwi dahil may kalayuan din yung trabaho namin. Ngayong araw pala simula na ng bakasyon ko at hindi na ako papasok sa trabaho hanggang sa makauwi kami ng Pilipinas. Siya nga pala, papunta ulit kami ngayon ng second hand shop or sa may bukop na malapit sa bahay namin. Dahil nasa eskwela naman si Sauri at Seichi, eto tinesting namin na isakay si Botchog sa likod kung magiging komportable ba siya. Nakakatuwa nga, ang cute kasi ni Botchog guys, kasi first time niya pala sumakay dito sa may likod at first time niya din na mag-helmet. Alam niyo naman sa tuwing umaalis kami, laging nakasabit lang sa akin yan dahil nga tatlo silang sinasakay ko. Kaya ayan, ganyan pa lang namin na-try na isakay siya sa likod kasi wala naman yung dalawa. Bago nga umalis ay may dala-dala pa siyang pagkain, kaya ayan, habang nakasakay nga siya, hawak niya lang yung pagkain. Kaya lang hindi naman niya ata kinain niya nung nakasakay siya kasi hindi na siya gumalaw kanina eh. Pero naging komportable naman siya guys, kita nyo naman na talagang parang relax na relax siya at hindi na talaga gumagalaw. Ang in-expect kasi namin kanina pag sinakay namin siya sa likod na mag-isa ay totoyoin. Buti na nga lang talaga ay naging komportable siya, kaya yan, nakapag-bike kami ng maayos at nakapagkwentuhan din kami ni Mami Cherry habang nakabike. Nga lang guys, pagdating namin dito sa may bukop ay napansin ko na wala na yung pagkain ni Botchog ay mukhang nahulog ata. Ito nga pala guys, nakita nyo na ito nung nakaraang vlog ko yan. Bumalik kami dito para maghanap ng bag ni Mami Cherry. Di ba malapit na kami umuwi ng Pilipinas tapos kailangan ni Mami Cherry ng medyo malaking shoulder bag na gagamitin niya sa mga personal na gamit kapag umuwi kami ng Pilipinas. Nga pala, kung malapit kayo sa Yokohama guys, punta lang kayo sa Tsunashima Station, marami silang nakasale dito. Pagpasok nga namin dito, ito kagad yung mga bumungad, yung mga baby crib, ayan, 1,000 yan na lang yan guys, sobrang mura na lang nila binibenta. Tapos yung mga gamit din ng bata, mga damit, tapos mga jacket, meron din mga nakasale na pang malalaking tao na. Ito pala, kung mahilig kayo sa mga branded o pamorma, meron dito mga Carhartt, Supreme, Stussy, bang tamang basa dyan, Stussy, Stasi, basta ba yun. Tapos mga The North Face na jacket, yung makakapal kapag ginawin talaga kayo, magaganda yan. Ito pala, may nakita akong Carhartt dito kanina ng mga armor jacket, hoodie, tas mga long sleeve. Kaya lang guys, yung okay dito sa Japan, huwag kayong mag-expect na mura kasi medyo high price pa rin talaga dito kapag mga branded. Ang solid nga din ng mga Supreme nila dito na mga hoodie, no? Yan, naka-box logo, ang gaganda ng design. Tapos marami din mga jacket, yan, sombrero, yan, kung mahilig kayo sa sombrero. Pero ako madalas hindi ako nakakabili ng sombrero sa mga ganito kasi maliit lang yung ulo ko guys eh. Kaya ako pagka nabili talaga ako ng sombrero ay sa mga online talaga, no? Nag-order na lang ako ng size ko talaga. Dito meron silang istante na punong-puno ng Supreme tapos yung iba pang mga branded. Ang solid na mga Supreme na bag, no guys, at saka ng mga sombrero. Kaya lang solid din yung presyo niyan kahit second hand kasi mukha namang hindi nagamit. Tignan nyo naman, mukhang bagong-bago pa talaga. Tapos eto, maiba nga tayo, si Mami Cherry nga pala, eto nag-iikot na sa mga bag. Dahil nga naghahanap kami ng shoulder bag niya na medyo malaki dahil nga gagamitin namin pa uwi sa Pilipinas. Siya nga pala, marami nga din pala mga branded dito guys na mga bagong-bago pa talaga at saka mukhang hindi pa talaga nagamit. Etong lahat ng mga shoulder bag or mga bags na nakikita nyo dyan ay lahat talaga yan ay branded. Nandun yung mga tatak guys, enjoy nyo na lang yung pagtitingin dyan kasi sigurado naman ang mag-enjoy dito ay yung mga lola, mga tita na mahilig sa mga bag talaga. Marami din sila mga nakasale dito, mga Coach, tapos mga Louis Vuitton. Pero yung ibang mga bag dito guys, talagang mga solid na mga Gucci, Balenciaga, grabe, ang solid ng presyo. Kami naman guys, hindi kami nabili talaga ng mga branded na mga super mamahal talaga, no? Kaya lang din naman ako napadpad sa mga bag na to para ma-enjoy lang din ng mga lola, tita na nanonood ng vlog natin. Syempre, alam ko naman maraming mahilig sa mga bag dyan, sa mga Louis Vuitton, yung mga ganyan. Tignan nyo naman, ang gaganda, diba? Tapos yung mga wallet din, no? Kahit na ang liliit pero ang tataas ng presyo eh, no? Iba talaga pag sinabing Louis Vuitton. Mapasyal naman tayo dito sa mga sapatos nila. Maraming mga Jordan, maraming New Balance, Travis Scott, yan, marami dito guys. Pero syempre alam nyo naman na ang Travis Scott ay mahal talaga, no? Pero kadalasan talaga na makikita nyo dito ay mga Jordan yan. Halos lahat nga na nakikita kong design, marami talaga yung Jordan kanina eh. Kaya sa mga kababayan natin dyan na mahilig sa sapatos at malapit lang kayo sa Yokohama, dayo kayo dito guys sa may Tsunashima Bukop. Malaki dito, sigurado masusulit nyo yung pag-ikot. Kahit nga ako, wala naman akong binili dyan kanina pero natuwa ako kasi umikot ako at nakakita lang ako ng mga gamit. Masaya na ako sa ganun guys. Hindi na kasi ako katulad nung dati na kapag nagustuhan ko yung isang bagay kahit na wala akong masyadong pera ay binibili ko kagad. Ngayon kasi syempre natuto na tayong gumastos ng pera, natuto na tayong gumamit. So hindi na tayo masyadong inuuna yung mga luho-luho yan. Kapag may extra lang syempre tsaka tayo bibili. First floor at second floor nga din pala tong bukop na to guys. Sa second floor nila ay marami namang mga gadgets at tsaka yung mga anime figure.
floor. Hindi ko na nga lang inakyat yung second floor kasi nakailang punta na ako dito, nakailang panood na rin kayo. At saka medyo nagmamadali na rin kami dahil sa Ate Sauri ay pauwi na rin ang eskwelahan. At ito pala guys yung nabili namin kay Mami Cherry na shoulder bag, no. Halagang 3,000 yun lang namin nabili yan kasi naka-sale. Ayos na ayos to kasi medyo marami siyang mailalagay na gamit, yung mga passport namin at saka yung mga alien card namin pauwi ng Pilipinas. Medyo mahaba nga yung vlog natin ngayon dahil bumawi nga ako sa inyo dahil 2 araw na nga kaming hindi nag-upload. Pagka ganitong kaganda yung view guys, no, ang sarap magbike, tahimik, tapos malinis yung kapaligiran. Fast forward na nga natin, nandito na nga pala kami sa bahay guys. Bali ilalim ng bahay namin tong restaurant ulit na kinakainan namin ngayon. Ang ganda ng vibes dito, diba? Naka-Indian seat pa kami kasi may 2 table dito na pwede kayo maupo lang sa lapag. At eto, dumating na nga rin pala yung in-order namin. Katsudon nga pala ulit yun sa akin, tapos si Mami Cherry naman ay gyudon. Eto nga yung pinaka-paborito namin na kinakain dito. Kaya madalas guys, kapag kumakain kami dito or nag-order kami, etong menu yung nakikita nyo na in-order namin ay paulit-ulit. Habang nagbabike nga kami kanina ay nakatulog na rin si Botchog. Hanggang ngayon tulog pa rin siya kahit na kumakain kami. Kaya nga yan, tahimik kaming kumakain guys kasi wala yung 2 bata, si Botchog naman ay tulog. Pero sa mga oras na to mag-aalas 2 na rin ng hapon at si Ate Sauri naman 2:30 yung labasan niya kaya saktong-sakto lang din yung oras ng uwi namin. Huwag kayo mag-alala kasi pag umuwi yung 2 bata ay busog na sila dahil sa eskwelahan naman nila guys ay mayroon silang pre-meal. Kaya madalas kapag umuwi rin sila Ate Sauri sa bahay ay medyo busog na sila, no, kasi nakapag-merienda na rin sa eskwelahan. Bale ito guys, after nga namin kumain ay maya-maya lang din ay nakauwi na rin si Ate Sauri. Masipag nga yung pumasok si Sauri guys kahit na mabigat yung bag niya naglalakad lang yan papunta at saka pauwi. Nasanay na rin siya kasi ganyan naman lahat ng bata dito guys, bata pa lang tinuturuan na nila maging independent. Ito nga habang nagpapahinga ako si Botchog may hawak na naman food trip, hindi ko alam kung ano yung kinaagat niya May hawak siyang pagkain pero yung kinaagat niya guys yung damit niya Ito nga mga bandang mag-aalas 4 nga ng hapon ay binantayan ko naman tong 2. Dahil nga si Mami Cherry ay susundo naman kay Seichi kaya yan ako muna yung nagbantay kay Botchog. Sobrang likot talaga ni Botchog guys, kung alam nyo lang tignan nyo naman kung saan sumusuot yung bata na yan. At eto, nakauwi na nga pala sila Mami Cherry yan. Tuwan-tuwa nga si Seichi kasi nandito na ako sa bahay Madalas kasi diba kapag umuwi siya ay wala pa ako sa bahay dahil nasa trabaho pa ako. Alas 5 kasi natatapos ng hapon yung trabaho ko tapos syempre bumabiyahe pa ako pa uwi kaya ginagabi na talaga ako. Eto na naman si Botcho guys, sobrang kulit talaga. Ayan umakyat na naman sa may upuan kasi iniintay niya yung nanay niya, nagpapakyut tata sa nanay niya Pero wag kayo mag-alala guys na baka mahulog si Botcho. Inaalalayan ko yan, lagi ako nasa likod niyan at hinahawakan ko na lang sa damit. Bale, eto nag-ready na nga din pala ako ng merienda ni Ate Sauri at saka ni Kuya Seichi. Nabili ko lang din yan sa malapit na supermarket dito sa amin. Ready to eat na nga pala yan guys. Iniinit na lang sa microwave tapos pwede nang kainin. Paborito din kasing merienda ni Ate Sauri yan at saka ni Kuya Seichi kaya yan din yung madalas na binibili ko. Natawa naman ako kay Botchog kanina guys kasi nakita ko yung paa niya kanina tapos nakataklob ng kumot. Wala naman siya nakikita sa may loob ng kumot pero tumatawa. Tingnan niyo naman ang itsura, parang nakakaloko, diba? Ang bilis talaga ng panahon no? Dati si Botchog guys nasa tiyan pa lang, ngayon patawa-tawa na, patakbo-takbo na Ito nga pala guys, fast forward ko na ulit, mga alas 6 ata ng gabi nagready na ako ng ulamin namin. Sensya na kayo sa itsura ko, mukhang inaantok pa kasi galing ako sa higaan yan guys, nagpahinga rin kasi ako kanina. Isda na nga lang pala yung inulam namin ngayong gabi, parang galunggong lang yan guys na dinaing. Tapos binudburan ko lang din ng asin para medyo may lasa. Paborito rin kasi namin talaga yung isda na to para talaga siyang galunggong na dinaing lang. Ito naman pala guys yung itsura niya kapag naluto niya, medyo tinoasted ko nga yan para masarap. Siyempre kapag isda nga yung ulam natin, hindi pwedeng walang sausawan. Kaya yan, naghiwa na nga ako ng sibuyas at kamatis tapos nilagyan ko lang yan ng toyo guys at saka ng konting patis. Tapos ayan, naghain na rin ako bago ko tinawag si Mami Cherry para kapag tumayo siya ng higaan ay kakain na lang kami. Palagi kasi nakakapit si Botcho guys sa nanay niya, madalas dumidede kasi breastfeeding si Mami Cherry. Kaya madalas pag nasa bahay naman ako na yung naghahain tapos tinatawag ko na lang si Mami Cherry kapag kakakain na kami. O tara, kain na tayo guys. Itadakimasu. Sakto nga bago kami kumain, nakatulog pa si Botchog ng konti kaya ayan, wala pang magulo sa lamesa. Dahil nga isda yung ulam natin ay hindi na namin sinabay kumain si Ate Sauri tsaka si Seichi sa may table. Kami na nga lang yung nagmay na ito tapos sinubuan na lang namin sila para hindi naman matinik. Saglit pa nga lang nawawala si Mami Cherry sa higaan niya, nagising na agad si Botchog. Botchog, nagtulog-tulogan ka naman nata Hindi naman halata sa mukha mo yung bagong gising So paano guys, hanggang doon lang naman yung kwento natin for today's video. At sana nag-enjoy kayo kasi medyo napahaba yung vlog natin kasi nga bumawi talaga ako. Sa mga hindi pa nakapollow dyan, baka naman guys, papollow naman kami para mag 500k followers na tayo. So paano, hanggang dito na lang muna. Kita-kits na lang ulit tayo next video. Diyan mata arigatou gozaimasu. Ngek ngek ngek. Bye bye.